Impit akong napasigaw na magtaas ang tingin ng malaking aso at nagtama ang aming mga mata. Dahil ilang talampakan lang ang layo nito sa akin, nakita ko ng maliwanag ang mga mata nito. Muling kumulog at kumidlat. Panay ang flash ng liwanag dahilan upang mabistahan ko ang dalawang bagay na umagaw ng aking atensyon sa kaisipang isusunda ko ng halimaw. Tsokolating mata. Bilog na batong nakapalawit sa kwintas sa suot ng malaking aso. May suot na alahas ang malaking nilalang. Nang haltakin ng aso ang litid ng kaprasong laman sa leg ng huling lalaki, ay muling kumislap ang bato sa suot nito. Napamaang ako. Isang beses ko lang nakita ang alahas na iyon, ngunit sigurado ako sa sarili. Paano? Naibulalas ko. Natigilan naman sa pagkain ng malaking aso. Lumingon ito sa akin at nanliit ang mga mata habang tinitingnan ako. Tila nababasa ang mga iniisip ko. Humakbang ito palapit sa akin. Di ako makagalaw. Ilang lunok ang ginawa ko, ngunit di ako pumikit. Pinakatitigan ko ang may kalakihang batong kumikinang pa rin sa bawat liwanag na kumukudlit galing sa langit. Ang kwintas na yan! Wika ko. Saglit na natigilan ng nilalang sa paghakbang palapit. Gumuhit sa isip ko ang magandang mukha ng babaeng nagbigay sa akin ng pagkain. Parang kisap mata na nagbago ito ng anyo. Siya nga. Wala siyang damit. Tanging ang kwintas lang ang suot nito. Napakaganda niya talaga. Basa ang mga buhok. Panay ang tulo ng tubig sa katawan. Nahuhugasan ng ulan ng mga dugong nasa pisngi at dibdib. Saglit niya akong tiningnan at muling binalik ang pagkain sa mga katawan ng mga lalaking muntik nang bumaboy sa akin kanina. Muli siyang naging malaking aso. Hindi ko alam, ngunit tila nawala ang hilakbot ko kahit na nakikita kong binabaon niya ang mga malalaking pangil sa tiyan ng isa. Agad akong tumayo. Inasahang mapapatingin siyang muli sa akin, ngunit wala itong pakialam na tinuloy ang pagkain. Nagmamadaling tinungo ko ang waiting shed na pinanggalingan kanina. Tumigil ang ulan. Ngunit malakas pa rin ang hangin na sumisipol sa paligid. Nangangatal na ang mga pangako, ngunit di ako umalis sa waiting shed. May hinihintay ako. Umupo ako sa konkretong lapag. Niyakap ang sarili. Pinagmasdan ko ang mga paa kong luminis dahil sa tubig ulan, maging ang mga sugat ay nahugasan ng tubig. Maya-maya pa, narinig ko ang paggalaw ng talahib. Napalingon ako. Bahagya pa niyang piniga ang mahaba at basang buhok habang naglalakad patungo sa akin. Sa sandaling ito, may damit na siya. Yung suot niya pa ring pulang bestida. Tumayo ako. Gusto ko siyang lapitan, ngunit nag-alangan ako. Saglit kong inisip ang mga sasabihin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Hinarap ko siya. Saglit pa ako nagulat dahil halos malapit lang siya sa akin. Nakahalukip-kip ang mga braso niya at nakatingin sa langit na madilim. Nilakasan ko loob ko. Maaari bang? Nagsalita agad ang babae. Hindi pwede. Sagot agad nito. Napanganga ko. Tama ang sapantaha ko. May kakayahan siyang magbasa ng isip. Pakiusap. Pagod na akong maging mahina. Samo ko. Hindi iyon ang sagot sa nais mo. Malaki ang kapalit. Babala niya. Handa akong tanggapin. Lahat. Pakiusap. Gawin mo akong tulad mo. Pilit ko. Umiling-iling ang babae.
Nagumpisang humakbang palayo ang nakayapak na mga paa. Hindi na ako makakabalik. Napatigil ang paghakbang ng babae. Nang lumingon ito. Saglit ako napaatras. Napatda sa emosyong nabasa ko sa mata niya. Hindi ako sigurado. Tila may ibig sabihin sa kanya ang huling mga salitang binitawan ko. Nakita ko ang takot at suklam roon. Di ko lang alam kung para saan. Marahil tulad ko, may pinagdaanan rin siya. Hindi na ako makakabalik sa dati. Hindi na ako yung dati. Bakit di ko na lang lubusin? Gusto kong magbago. Pakiusap. Gawin mo akong tulad mo. Naluluhang samo ko. Kakain ka ng tao. Masusunog ka sa impyerno. Malumanay na babala niyang muli. Napalunok ako, ngunit puna ang loob ko. Katulad niya ng sinabi ko, hindi na ako makakabalik. Takot pa rin ako sa Diyos pero handa akong pagdusahan lahat pag namatay na ako. Sa ngayon, pagod na ako maging mahina. Handa ako sa lahat. Tanging nasabi ko. Tinitigan ako sa mata ng babae. Pinilit kong di kumurap. Bumuntong hininga siya. Gagawin ko lahat. Lahat kahit... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Mabilis siyang lumapit. Dalawang kamay na hinawakan ang pangako. At sinakop ang aking mga labi. Hindi ito halik na minsan kong naramdaman sa dati kong katipan. Iba ito. Wala akong naramdamang kabog sa dibdib o anuman. Tila walang mali siyang nakalapat ang labi ko sa malambot niyang labi. Saglit ako nagtaka. Hindi gumalaw ang dila niya tulad ng normal na halik kundi parang may tila nilunok akong likido galing sa loob ng bibig niya. Likidong gumagalaw. Nang ilayo niya ang mukha sa akin at pakawalan ng labi ko, doon ko naramdaman ng kakaibang pakiramdam. Ang kaninang likido ay tila naging buong bagay. Bilog. Sumiksik ito sa loob ng aking lalamunan. Halos masamid ako. Tuloy-tuloy sa kaibuturan ng sikmura ko. Parang nagkaroon ito ng galamay at unti-unting kinakain ang mga laman loob ng aking tiyan. Napasapo ako sa sikmura. Nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa babaeng hindi ako masalubong ng tingin. Tumalikod lang ito at muling minasdan ng langit. Saglit ako nagsisi. Ngumanga ako at dinukot ang lalamunan ko. Pinipilit isuka kung anumang binigay niya sa akin ngunit kahit dumahak ako ng dumahak ay buong dugo lang ang lumalabas. Napadaba ako sa sementadong sahig. Sapo ang leeg. Pinipilit kong iluwang kung anumang tila humuhukay sa loob ng aking tiyan. Panay na ang sipa ko sa kawalan. Sumisigaw na rin ako. Ngunit walang matinong salita ang lumalabas sa aking bibig. Ang sigaw ay napunta sa tila pagsingasing ko na kahit kailan ay di ko ginawa. Patuloy ang tila paghalukay ng kung anong bagay na matigas at may matutulis na galamay sa aking sikmura. Dinaklot ko ang tiyan ko. Sinusuntukan ko anumang naroon. Paulit-ulit. Bumaon ang maruruming kuko ko sa aking tiyan. Napapikit ako. Hindi ko alam kung posible kong mapunit ang aking balat sa puson. Ngunit tila gusto kong gawin. Madukot lang ang anumang bagay na nagpapahirap sa akin. Ngunit di ko magawa. Kinagat ko ang mga labing unti-unti nagdurugo. Nanlalabo na rin ang aking paningin. Panay pa rin ang tila paghalukay ng kung anong nilalang sa loob ng sikmura ko. Pakiramdam ko, kinakain ako ng buhay. Napaubo ako. Bago unti-unting dumilim ang lahat. Nagkamalay ako. Ngunit di ko dinilat agad ang mga mata. Gusto kong isiping panaginip lang ang lahat. Ngunit taliwas ang aking nararamdaman. Sinapu ko ang tiyan. Kinapa ang pinakagitna. Parang may kung anong matigas roon na may mga matutulis sa galamay. Ngunit taliwas sa una.
Hindi na ito nanginginain sa loob. Tila natutulog na lang. Nagtaka ako. Bumuhos ang realisasyon. Agad akong napabangon. Wala na ako sa waiting shed. Nasa isang pabag ako nakawayan. Sinipat ko ang sarili. Suot ko pa rin ang marusing na bestita at punita pang ginawa. Tumayo ako at saglit na natigilan. Sinipat ko ang mga talampakan. Napangiti ako. Wala na ang mga nagnanaknak na sugat. Sanhi ng mga bubog na natapakan ko nang tumakas ako sa impyerno. Wala na ang mga pasang kulay ubi sa mga braso ko at hita. May ngiti akong lumabas sa munting kubo. Binati ako ng mga mayayabong na maisan. Napakunot noo ako. Tumingin sa langit. Pababa na ang araw. Ang alam ko, gabi ang huling natatandaan ko. Ngunit sa sapantaha ko ngayon ay palubog pa lang ang araw. Isang araw akong nakatulog. At nasan yung babae? Humangin ng malakas. Napalingon ako sa bandang timog. Napapikit ako sa halimuyak ng samyong aking naamoy. Amoy rosas. Rosas na bagong bukadkad. Naramdaman ko ang mahinang pagyapak ng mga pares ng paa sa lupa. Ilang metro lang mula sa akin ang layo nito. Agad akong lumingon. Naroon muli siya. Ang babaeng may kwintas na ang bato ay kulay salamin. Ang babaeng may halimuyak na rosas. Ang babaeng dahilan kung bakit iba na ako ngayon. Nakasandal ito sa isang bahagi ng kubo. Kunot ang noo, nakatitig sa lupa. Napatingin ako sa mga paa niyang wala ring sapin. Kaya pala, ngayon alam ko na, pag nakalapat ang mga talampakan sa lupa, ramdam ko kung gaano kalayo at kung anong nararamdaman ng isang nilalang na malapit sa akin. Nagbibigay sa akin ng babala ang lupa kung nasa panganib ako. Nararamdaman ko nag-aalala siya. Tuluyan akong humarap. Isang araw ka rin natulog. Ganun talaga. Kung mapapansin mo, iba na ang pakiramdam mo ngayon. Iba ka na. Malumanay niyang wika. At tama siya. Ramdam ko ang lahat. Kahit ilang metro ang layo niya sa akin, kita ko ng maliwanag ang bawat kanto ng palawit ng kwintas niyang suot. Dahil nakayapak, alam ko na kami lang ang tao sa paligid. Mayroong iba ngunit 3 milyang layo. Sumingot ako sa hangin. Bukod sa amoy rosas, nakakalanghap ako ng mahinang samyo ng mga prutas. Melon, langka, saging. Ngunit, di katulad ng natural na amoy na naalala ko. Parang may mas matapang sa mga prutas na ito. Dahil hindi talaga sila prutas. Iba't ibang klase ng tao ang naaamoy mo. Wika ng babae. Napamaang ako. Marami ka pang malalaman pagdating ng panahon. Wika nito muli. Umalis ito sa pagkakasandal sa haligi. Saglit na inayos ang nakalugay na buhok. Nasa sayo na kung magpapakalunod ka sa kumunoy na kinasasadla ka natin. Ikaw naman ang magpapasya ng buhay mo. Tipid itong ngumiti bago tumalikod. Sandali, aalis ka na? Tanong ko. Tumingin ang babae sa mga kuko nito sa daliri bago bumuntong hininga. Napadaan lang ako dito. May nilalakad ako. Maiwan na kita. Paalam nito. Teka, Pigil ko muli. Bumuntong hininga ito muli bago tumingin sa akin. anong tawag sa atin? Tumawang babae. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung ano ko, pero hiniling mo maging tulad ko. Pambihira. Napapailing na wika nito. Lumitaw ang 2 maliit na biloy sa gilid ng bawat labi nito. Napatungo ako. Pakiramdam ko ay nag-init ang mga pisngi ko. Aswang, lahing ko dayon. Sambit nito. Anong pangalan mo? Tanong ko muli. Ara,
Tipid niyang sagot. Pinanood ko siya habang naglalakad palayo. Saglit na lumingon sa akin at tipid ng umiti bago mabilis na sumuot sa maisan. Napasingot ako. Mabilis siyang tumakbo. Agad na nawala ang kanyang samyo sa paligid. Patungong silangan siya. Saglit ako napangiti. Tila nairita siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nawala sa lupa ang kanyang presensya. Nagsuot siya ng sapin marahil sa paa. Napahawak ako sa tiyan. Tila nagising ang kung anumang nilalang na natutulog sa aking sikmura. Nagkiskisa ng mga ngipin ko. Napuno ng laway ang aking bibig. Nagugutom ako. Ngunit, may gusto muna akong gawin.